Ngayong araw ay simula na ng pasukan ko at palagi niyang pinapaalala sa akin na huwag lumapit sa mga lalaki. Halos gusto ko na siyang suntukin dahil hindi na siya napapagod na paalalahanan ako. No boys allowed. Pinaniningkitan niya ako ng mata. Naibagsak kong kutsara ako sa pinggan ko. Oo na nga, asawa ko. Hindi nga, di ba? Ikaw lang ang gwapo sa paningin ko. At inirapan ko siya. Good, dahil ikaw lang din ang maganda sa paningin ko. Umirap lang ako sa kanya at nagpatuloy na lang sa kinakain. Arcade College? Basa ko sa pangalan ng magiging school ko. Nauna na akong nakatunganga sa labas ng gate habang pinapark ni Leonardo ang kanyang kotse. Ang sabi niya ay ihahatid niya ako. Teacher ang course ko dati at tingin ko'y magsha-shift ako. Ang sabi ay dapat business na course daw ang kukunin ko. Nang makabalik na si Leonardo ay hinawakan na niya ang kamay ko at saka hinila na papasok sa loob. At ngayon nga, pinagtitinginan kami ng mga estudyante. Kapatid yan ni Amira, right? Oo, yung kinasal sa Soto. OMG, asawa niyang kasama niya? Oo, hindi mo ba nabalitaan? Nasa radyo yan, TV at saka sa newspapers. Dito ba nag-aaral si Amira? Kinakabahan ko na tanong. Yup. Hala, tumigil siya sa paglalakad at binalingan ako. I'll break her bone if she touch you, alright? You don't have to worry about her. All you need to do is to study and think of me. Ngumiwi ako sa huli niyang sinabi. Kasali yung huli? Natawa siya at saka piningot ang ilong ko. Of course. I'll go wild if a boy will touch you. Manununtok ako, Ashley. Iba ako magalit. Umirap na lang muli ako at nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Nang maihatid niya na ako sa room ko ay natameme ako. Lalo na't hinalikan niya ako sa lobby bago siya umalis. Narinig kong tilian ng mga estudyante na nasa loob. Namula tuloy ang pisngi ko at tumikhim. Pasok ka, Mrs. Soto. Nakangiting sambit ng guro. Napalunok ako at saka tumango. Hindi gaya ng university ko noon. Ibang-iba ito. May aircon at malaking TV. High-tech ang mga kagamitan at maganda rin ang buong classroom. Umaabot sa 30 students lang ang nandito. At nakita ko pa si Amira na nasa dulo na natigilan. Inagat ko ang labi ko at saka naglakad papasok. Huminto ako sa harap nila at saka bumuga ng hangin. Akmang magsasalita na sana ako ng, OMG, anak ka ni Mr. Villamayor, right? Hala, oo nga. I love your gown. Nanood ako sa TV nung wedding niyo ni Leonardo. OMG, ang gaganda at ang pupogi. Namula ako sa mga papuri nila. Anong film magiging Mrs. Soto? At marami pa silang tanong. Mabutit sinaway na sila ng guro dahil baka hindi na ako makapagpakilala sa aking sarili. I'm Ashley Brielle Villamayor Soto. I'm 20 years old. Actually, my previous course was education and I was recently shifted in this course. Ani ko tumikhim. Thank you, Mrs. Soto. You may take your seat beside Mr. Mendez. Tinuro niyang isang lalaki na naka-shades habang nakatingin sa kawalan. Tumango ako't saka umupo roon. Kahit malayong malayo si Amira ay ramdam na ramdam ko ang kanyang masasamang titig sa akin. Alam ko na ayaw niya sa akin at tingin ko'y sinisiklab pa ang galit niya. Dahil narito ako. Pero hindi naman niya pagmamayari ang paaralang ito. At wala akong ideya na dito ako ilalagay ni Leonardo. Sana nag-homeschool na lang ako kung ganun. Humuga ako ng hangin at saka nakinig na lang sa klase. Nang mag-break time ay hinarangan agad ako ni Amira. Ngayon ko lang napansin na ang uniform pala sa school na to ay maikling puting skirt at saka black blazer. May tatak na arcade sa gilid. What are you doing here, you freak? Galit niyang tanong. Siya lang ang mag-isa. Siguro hindi rito nag-aaral ang mga kaibigan niya. Dito ako mag-aaral. Tipid kong sambit. What? Hindi makapaniwala niyang tanong. Inayos kong tote bag ko at saka tamad siyang binalingan. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita guguluhin. Dito ako pinapaaral ng asawa ko. Umangat ang gilid ng labi niya. You? Umalis ka rito. You are not welcome here. You illegitimate daughter. Hindi ako papayag. I will tell dad about this para makick ka agad sa school na to. Galit niyang sinabi at saka agad na tumalikod sa akin. Tinitigan ko lang ang kanyang paglakad bago bumuntong hininga. Bakit pa kasi ako dito nag-aaral? Hello? Biglang sumulpot ang isang babae na naka-ponytail ang buhok. Mataba ang kanyang pisngi pero slim siya na babae. Maganda at cute.
Wow, package. May kailangan ka ba? Tanong ko. Napasinghap ako nang bigla niyang niyakap ang braso ko. Bigla tuloy akong nahiya sa mga estudyante na dumadaan. Hindi ko kasi siya kilala pero feeling close na siya. Sabay ka sa akin mag-snack. Aya niya at saka hinila ako. Bigla akong nataranta dahil hindi ko siya kilala. Tumigil ako at hinilang braso ko papalayo sa kanya. Pasensya na pero huwag ka nang mahiya. Ngumiti siya sa akin at saka hinila ulit ang kamay ko. Gusto ka namin maging kaibigan ni Jam. Umawang ang labi ko. Kaibigan? Napakurap-kurap ako at nagtagal ang titig ko sa kanya. Hays, alam ko naman na maganda ako, pero hindi mo na ako kailangan titigan ng ganyan, Mare. Wala na akong nagawa ng hinila niya na ako ulit. Dinala niya ako sa tinatawag nilang cafeteria. Pinasosyal lang ang kantin. Nalula ako dahil sa ganda at ang mamahal ng mga pagkain. Pinaghila niya ako ng upuan at may kasama pa siyang babae na tinatawag niyang Jam. Upo ka! Aya niya. Agad naman akong umupo. OMG! Si Jam sabay tapik sa kanyang bibig. Ang ganda mo! Namula ako bigla. Hindi naman. Hindi kayo magkamukha ni Amira ah. Ang layo-layo. Si Jelay. Siyang humila sa akin kanina patungo rito. Tumikhim ako. Bakit gusto niyo akong maging kaibigan? Umawang ang labi nilang dalawa at saglit na nagkatitigan. Maya-maya ay bigla silang nagtatawanan. Sobrang ingay ng buong cafeteria nang dahil sa kanilang dalawa. And some students here didn't seem to mind. Nag-appear pa sila sa isa't isa bago ako binalingan ni Jelay na umiling-iling na. Siyempre, gusto ka namin. Nakita ka kaya namin sa TV at saka mukhang ibang-iba ka sa kapatid mo ah. Si Jelay sabay ngisi. At saka noon pa namin sabik na magkaroon ng ibang kaibigan. Tama na yan, Jelay. Order muna tayo. Ashley, saglit lang kami ah. Tumango ako. Nang ako nalang mag-isay, agad kong kinuha ang phone ko at saka napanganga. Nang tinadtad ako ni Leonardo ng text. Leonardo, how's the class? Leonardo, have you eaten? Leonardo, did Amira bother you? Leonardo, hey baby. Leonardo, miss na agad kita. Leonardo, let's date later, alright? Leonardo, I will fetch you this afternoon. What do you want me to buy? You want fries? Napangiti ako at biglang kinilig. Agad naman akong nagtipa ng reply sa asawa ko na makulit. Ako, maayos naman ako. Galit si Amira sa akin at may bago akong mga kaibigan. Gusto ko ng fries, Leonardo, at saka ice cream, please. Nang naisend ko na yun ay binalik ko sa tote bag ko ang phone ko at saka umayos ng upo nang dumating ang dalawa na may dalawang tray. Hindi mo kasi sinabi kung anong gusto mo kaya nilibre na lang kita. Si Jelly at saka nila pagandala niyang tray. Umawang ang labi ko. Hala, hindi na sana kailangan. Umiling siya sa akin at nilapagan niya ako ng lasagna at tubig. Ano ka ba? Akong nagyaya sa'yo dito kaya libre ko. Mapera yan si Jelly, Ashley. Si Jam. Hindi kaso sa kanyang pera. Pinalo naman ni Jelly si Jam. Namimihasa ka na, may utang ka pa sa akin eh. Aba, sabi mo nun libre yun. Wala akong sinabi. Si Ashley nang lilibrehan ko ngayon. Natawa na lamang ako. Excited na akong matapos ang klase. Dahil miss na miss ko na rin si Leonardo. Sana nag-homeschool na lang ako. Sambit ko sabay nguso sa kanya. Nasa kotse na ako ngayon ni Leonardo habang hawak kong paper bag na may lamang prize. Narito pa rin kami sa parking lot at hindi pa rin umuusad. Tinatanong kasi niya ako kung anong nangyari ngayong araw at kunento ko naman sa kanya. Bakit? Lalaki ang katabi mo? Kunot noong tanong niya sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Umirap ako sa kanya. Wala na kasing ibang upuan at saka hindi naman siguro ako kakausapin nun dahil alam ng lahat na asawa kita. Humigpit ang kapit niya sa manibela bago bumuntong hininga. By the way, we are going to have dinner date. Ani at ngumisi na sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya. Kaya nga nai-excite na ako eh, kasi date natin. Humalakhak siya at saka pinaandar ng kanyang kotse. My wife is so excited. Ani at nagmaneho na. Napangiti na lamang ako at bumaling sa bintana. Marami akong gustong gawin sa buhay na mag-isa. Pero ngayon mukhang may kasama na ako. Good evening, Mr. and Mrs. Soto.
Formal na sambit sa amin ng waitress. Mabutit hindi pa ako naka-uniform ngayon lalo na't first day ko pa naman. Sumunod kami sa waitress hanggang sa nakarating kami sa isang pinto. Huminto kami roon at saka ang waitress na mismong nagbukas. Umawang ang labi ko nang tumambad sa akin ng malawak na karagatan. Parang kanina lang pumasok kami sa isang restaurant. Hindi ko akalain na may dagat pala sa likod. Leonardo, hinawakan ko ang braso ni Leonardo dahil sa kaba. Saan tayo pupunta? Date. Hinapit niya ang bewang ko. We are going to date on my yacht. Namilog ang mata ko at mas lalong na-excite. Yacht? Aha. So be ready. Makahulugan niyang bulong sabay halik sa pisngi ko. Tumatak sa isip kong sinasabi niya habang inaalalayan niya akong makababa ng hagdan. Sa likod pala ng restaurant na ito ay dagat. Nanginginig ang kamay ko habang nakahawak sa kanya. Excited ako dahil first time ko to. Hindi nga lang nababagay sa suot namin, pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ngayon ay magsasaya ako kasama siya. Nagtuluyan na kaming nakababa ay bumungad sa amin ng malaking yate. May nakaukit na soto sa katawan nito at kulay itim ito na pinaghalo ng puti sa gilid. Ang ganda! Bulalas ko. Binalingan ko si Leonardo na nasa akin na ang kanyang tingin. Mapungay ang kanyang mata at nakita kong paggalaw ng kanyang Adam's apple. Ashley. Tawag niya sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko at nang unti-unti niyang inilapit ang kanyang sarili sa akin. Hindi niya pinansin ang mga taong nakapaligid sa amin. Basta-basta na lamang siyang lumapit sa akin at lumapit sa tenga ko. Ashley, please remember that whatever I do, you are the reason, okay? Bulong niya sa tenga ko. Bumilis ang tibok ng puso ko nang may isang malamig na bagay na yumakap sa leeg ko. Napasinghap ako na may nilagay pala na kwintas si Leonardo sa akin. Leonardo, napasinghap ako at kinagat ko ang labi ko. I love you, Ashley. Matagal na. And I will wait for you. Ani at saka lumayo sa akin. Naibaba ko ang tingin sa kwintas. Umawang ang labi ko nang nakita ko na hati na puso ito. Hinaplos ko ito. Don't worry, I have the other half. We're matched. Aniya, sa sobrang saya ko ay lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang thankful ako na dumating siya sa buhay ko. Thank you. Bulong ko at hinalikan siya ng paulit-ulit sa pisngi. Thank you so much, Leonardo. Anything for my wife. Aniya at hinila niya ako para sumakay sa yacht. Malamig na gabi, maliwanag na buwan, at kumikinang na bituin ang nakikita ko ngayon. Habang sumasakay kami sa yacht ni Leonardo, nakahawak ako sa railings habang pinakiramdaman ng simoy ng hangin. Busy si Leonardo sa pakikipag-usap sa nagmamaneho nitong yacht, kaya nagawa ko pang kumuha ng mga pictures. Leonardo, ang ganda-ganda! First time kong sumakay! Sambit ko agad nang nakita ko siyang papalapit sa akin. Ngumiti siya sa akin at saka kinuha ang kamay. Kumunot ang noo ko. After your birthday. Aniya. Huwag ka maniwala sa mga sinasabi ko ha. Lahat ng gagawin ko ay para sa'yo. Kumunot lalo ang noo ko at bahagyang napairap. Oo na, hindi kita maintindihan eh. Ngumuso ako. Umiling siya at saka hinila na ako patungo sa isang lamesa na may kandila at bulaklak. Umawang ang labi ko. Never mind. Pinaghila niya ako ng upuan. Take a seat, my wife. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili sa pagngiti. Umupo ako at saka kinuha ang bouquet na nasa lamesa. Inamoy ko ito at saka pinagmasdan. Palagi mo na lang akong binibigyan ng bulaklak. Sambit ko sabay angat ng tingin sa kanya. Because it suits you. Ani at saka binalingan ng waiter na naghatid ng wine sa amin. And I love giving flowers to you every day. Pwede mo ba akong bigyan ng oras para linawin ang nararamdaman ko sa'yo? Mahinahon ko na tanong na ikinatigil niya sa pagsali ng wine sa kanyang wine glass. What do you feel about me? Seryoso niyang tanong at saka inilapag ang wine sa lamesa. You made my heart beats fast. Pagsasabi ko ng totoo. At saka kapag kasama kita, masaya ako. Umawang ang labi niya at nakita kong pagpipigil niya ng ngiti. Mahal na ba kita? Tanong ko sa kanya. Who knows? But you know that I love you, right? I am in love with you since then. Napalunok ako at saka nag-iwas ng tingin. Nasa banyo kami ngayon ng cabin ng yacht niya. Pagkatapos namin kumain at mag-inuman, dito kami humantong.
sa pinakagusto namin dalawa. Nang matapos kami, binuhat niya ako patungo sa kama at saka kinumutan. Humiga siya sa tabi ko at saka niyakap ako. I wish we could make love every day. Ani at saka sumiksik sa leeg ko. Hindi naman pwedeng everyday. Ngumuso ako at pagod na pumikit. I know, I will be busy on the next day. So I want to spend this night with you, baby. Tumango ako at gumanti ng yakap sa kanya. Isang buwan ang nakalipas at naging maganda naman ang takbo ng buhay ko. Unti-unti ko na rin nakumpirmang nararamdaman ko sa kanya. Sino ba naman ang hindi mapopol sa kanya? Halos lahat ng hinihiling ko ay nasa kanya na. Wala namang pagbabago at sweet at maalagaing asawa pa rin si Leonardo. Kahit busy siya, hindi niya ako nakaligtaang i-text. Bumuga ako ng hangin habang nakatitig sa papel. May thesis kaming ginagawa at sa mabuting palad ay hindi naman kami magkagrupo ni Amira. Mabuti at hindi niya rin ako inaaway. Pero minsan ko na siyang nakita na iniirapan ako. Hindi ka ba talaga pwedeng mag-overnight, Ashley? Si Jam. Hindi pwedeng pakiusapan ng asawa mo? Malungkot akong umiling sa kanya. Hindi eh. Hay, tumangu-tango si Jam. Naiintindihan namin, may asawa ka na eh. Send mo na lang ang tulong mo sa GC. Ngumiti ako sa kanila. Ang totoo ay gusto kong mag-overnight kasama sila. Ngunit ayaw ko namang magalit si Leonardo. Selosong lalaking yun. Minsan na niya akong hindi pinansin nang malaman niyang nakipag-usap ako sa katabi ko na siyang kagrupo ko rin sa thesis namin. Sige, uuwi na ako. Paalam ko. Sige Ashley, ingat. Sambit nila. Tumango ako, tumalikod sa kanila. Ngunit hindi pa man ako nakalayo'y sinabayan na ako ni Cyril Mendez na maglakad. Kumunot ang noo ko't binalingan siya. Sabay na tayo. Iisa lang naman ang gate. Ani at nakita kong palihim niyang pagngiti. Tumikhim ako. Wala ka bang mga kaibigan? Napansin ko kasi na wala kang kasama ng mga lalaki at palagi kang mag-isa. Patuloy rin kami sa paglalakad. Why? You want to be my friend? Namilog ang mata ko't napasinghap. Nagtatanong lang naman ako. Tumikhim ako. Nang makarating kami sa gate ay agad akong nagpalinga-linga dahil baka sakaling narito na si Leonardo. Wala pang sundo mo? Tanong niya at inayos niya ang kanyang bag. Oo, siguro natagalan. Sagot ko't inayos ko rin ang tote bag ko. Pwede kang makisabay sa akin. Mukhang uulan pa naman. Offer niya. Umiling ako at tinuro ang waiting shed. Dito ko nalang hihintayin ng asawa ko. Maraming salamat. Nang makaalis na si Cyril ay nagtungo na ako sa waiting area at saka umupo roon. Kinuha ko rin ang phone ko sa tote bag at saka nagtipa ng mensahe para kay Leonardo. Ako. Nasaan ka? Ako. Nandito ako sa waiting shed. Maghihintay ako sa'yo. Bumuga ako ng hangin at saka niyakap ang sarili nang biglang tumulo ang ulan sa kalangitan. Ang ibang mga tao'y nagsisitakbuhan patungo rito at ang iba'y binubuksan nilang kani-kanilang mga payong. Napangiti na lamang ako. Pero umabot ng 1 oras at papalubog ng araw ay wala pa ring Leonardo na nagparamdam. Bigla akong kinabahan at sinubukan siyang tawagan. Out of reach ang number niya. Nanlumo ako't naibagsak ang balikat. Ngayon lang naman ito, Ashley. Siguro ay busy lang siya, kaya matagal. At saka maulan, kaya baka traffic. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na maayos lang. Pero nang gumabi na at wala pa rin siya, tumulo ng luha ko. Sumikip ang dibdib ko dahil nagawa niya akong kalimutan. Kung busy siya, pwede niya namang utusan ng driver nila. Tinakpan ko ang mukha ko gamit ang palad ko. Palihim ko ring pinalis ang luha sa aking mata dahil ayoko rin magmukhang kawawa. Oh, nandito ka pa rin? Napasinghap ako at agad nag-angat ng tingin. Namilog ang mata ko nang nakita ko si Cyril Mendez na nakahoodie habang may dalang payong. Kinagat kong ibabang labi ko at saka umiwas ng tingin. Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Sumabay ka na sa akin, ihahatid kita sa inyo. Aniya, wala akong magawa kundi ang tumango. Kung hindi ako sasabay sa kanya dito na ako masastuck. Kahit papano ayokong magtanim ng sama ng loob kay Leonardo. Dahil 1 beses lang naman ito. Bukas susunduin niya ako, alam ko yon. Si Cyril pa mismo ang nagpayong sa akin habang inaalalayan niya akong makapasok sa kotse niya. Nang makaupo ako sa front seat ay hininaan niya ang aircon at saka binalingan ako. Your husband forget about you, ha? Ani at saka naglagay ng seatbelt sa kanyang sarili. Kinagat kong ibabang labi ko.
Hindi naman siguro. Busy kasi na tao yon. Alright. Ani at saka pinaandar na ang kanyang kotse. Tahimik lang kami habang nagmamaneho siya. Sinabi ko na rin sa kanyang address kung saan ako nakatira. Habang nakasandal ang ulo ko sa bintana ay napapaisip ako kay Leonardo. Nakalimutan mo ba talaga akong sunduin? Humugot ako ng malalim na hininga at saka sinilip ang phone ko. Nadismaya pa rin ako nang walang reply o tawag man lang galing sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na masaktan ng dahil sa kanya. Ang babaw ko siguro pero maiintindihan ko kung busy siya. Ilang taon na ba kayo ng asawa mo? Nakita kong kasal nyo and it's so sudden. Don't get me wrong, but your husband was known for being a heartbreaker. Umawang ang labi ko at binalingan siya. Nasa daan lang ang kanyang tingin, ngunit kita ko sa kamay niya ang paghigpit sa pagkakahawak niya rito. And my sister is one of the victims, Ashley. Aniya. That's why I hate your husband. I hope he treated you right. But I know for sure that he is not good enough to be your husband. A husband will never forget kahit gaano pa ka-busy. A husband will not let his wife left behind. Mabuti namang asawa si Leonardo. Depensa ko. Mahal niya ako. Alright. I hope he won't break your heart, Ashley. Sana nga. Sana nga hindi dahil baka mababaliw ako. Nang maihatid niya ako sa amin ay natigilan ako nang nakita si Leonardo sa tapat ng gate. Galit ang kanyang matang nakatitig sa akin at binalingan ng lalaking naghatid sa akin. Ashley, sinundo kita roon. Nalate lang ako ng kaunti. Bakit sumama ka sa lalaking yan? Kinabahan ako. Akala ko, binalingan ko si Cyril. Nakalalabas pa lang ng kanyang kotse. Pasensya na sa abala. Maraming salamat. Unti-unti akong lumapit sa galit na si Leonardo. Nang makalapit ako, hinawakan niyang palapulsuhan ko at saka inilagay sa kanyang likuran. Who are you? Mapanganib na tanong ni Leonardo. Sumandal naman si Cyril sa kanyang kotse at nag-angat ng tingin. I'm Cyril Mendez, her classmate and her seatmate. What? Hindi makapaniwalang sambit ni Leonardo at binalingan ako. Leonardo, hinatid niya lang naman ako kasi akala ko hindi ka na makakapunta. Gabi na kase't mabuti naroon siya kaya... Hindi ikaw ang tinatanong ko, Ashley. I am asking this dude. You're not allowed to get near her, alright? Umibang itsura ni Cyril. Parang hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Leonardo. It's impossible. We're classmates and kagroup ko siya sa thesis. Wala kang magagawa if I get near to her. Nakita ko na kumuyom ang kamao ni Leonardo. Sa taranta ko'y agad kong binalingan si Cyril. Maraming salamat, Cyril. Pasensya na talaga sa abala. Ani ko at persahang hinila si Leonardo papasok sa loob. Wala kaming imikan. Hindi ko alam kung anong nangyari pero bigla na lang nagbago si Leonardo. Parang hindi na siya yung asawa ko na sweet at maalagain. Ang dali niya namang magbago. Ayaw niya na ba sa akin? Leonardo, hindi mo ba ako ihahatid sa school? Tanong ko kinabukasan nang madatnan ko siya sa sala. Hindi. Malamig niyang sagot. Kumirot ang puso ko sa sagot. Yumuko ako at inayos ang tote bag ko. Sige, pasensya na sa abala. Hindi ka na mag-aaral. Malamig niyang pagputol sa akin. Namilog ang mata ko at agad nag-angat ng tingin sa kanya. Ano? Malamig niya akong tiningnan at nakita kong pag-igting ng kanyang panga. Ang sabi ko, hindi ka na mag-aaral. Sinabi ko na sa school na hindi ka na mag-aaral. Gagampanan mong role mo dito, Ashley. Asawa kita at kailangan mo maging asawa sa akin. Kumirot ang puso ko. Bakit siyang nagdesisyon? Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Hindi kita maintindihan. Leonardo, nauutal kong sambit. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kailangan kong tumigil sa pag-aaral. Dahil ba nagsiselos ka? I am not jealous. Nanubig ang mata ko. Bakit ba siya biglang nagkaganito? May problema ba kami? Then ano? Bakit pa ikaw ang nagdesisyon para sa akin? Parang nag-iba ka na. Umupo ng maayos si Leonardo at saka humalukip-kip. Asawa kita at dapat inaasikaso mo ko. Pinakasalan mo naman ako, right? Pinakasalan mo naman ako para ipakilala ka na ng daddy mo sa lahat, right? Ano? Don't expect me to be sweet to you starting today.
Ayoko sa mga babaeng nagpapanggap. Ha? Anong ibig niya sabihin? Anong pagpapanggap? Naiwan ako na maraming katanungan. Bakit bigla-bigla na lang siyang nagbago? Hindi niya na ba ako mahal? O hindi niya talaga ako mahal? Nagdadalawang isip tuloy akong sabihin sa kanyang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyari ngunit kailangan kong malaman kung bakit. Magdamag akong umiyak. Hindi kasi ako makapaniwala na sa isang iglap, magbabago ang lahat. Ano ba talagang nagawa ko kung bakit siya nagkaganon? Pinalis ko ang luha sa aking mata at napatingin sa una na nasa tabi. Kumirot ang puso ko nang nakita ko na hindi siya rito natulog. Ano ba talagang nangyari? Niyakap kong unan niya at saka inamoy. Nandoon pa rin ang amoy ni Leonardo. Leonardo, bakit bigla kang naging ganun? Ano ang nagawa ko? Umiiyak kong sabi at isinubsob ko sa una ng aking muka. Gusto kong maliwanagan, gusto ko siyang intindihin kung bakit gano'n na lang ang pagtrato niya sa akin, kung bakit kailangan kong tumigil sa pag-aaral. Malapit na ang birthday ko at plano ko na sabihin sa kanyang nararamdaman ko. Ngunit mukhang hindi na matutuloy. Mukhang hindi ko na kayang sabihin. Wala na rin akong natanggap na bulaklak galing sa kanya. Kaya mas lalo lang sumikip ang dibdib ko. Ano ba talagang nangyari? Bumangon ako sa kama at naisipan ko na magtungo kay na Papa.